lalong magwawala pero malamang sa takot itong China mga tol. Dahil alam niyo yung Typhoon missile mga tol na dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas na gustong-gustong alisin no nitong mga Check 1 to ay nagbabalak daw ang ating gobyerno na bumili ng ganun, yung Typhoon na mid-range capability, no? So China pinuna ang ugnayang Pilipinas at Amerika mga tol as usual, ganun naman talaga ang ginagawa nila. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video mga tol. At huwag mo rin syempre kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong video panonoorin natin. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagpalitan ng babala ang China at Amerika sa mga aksyon ng China at pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas. Pinuna din ng China ang pagbisita ng commander ng US Pacific Fleet sa Pilipinas matapos itong makipagpulong sa Armed Forces of the Philippines at sinabi ng AFP na gusto nitong makakuha ng US-made Typhoon Mid-Range Capability Missile System kung saan nagsasanay na ang mga militar ng bansa sa paggamit nito. Pero tignan nyo ang weird no mga tol. Yung China napakalayo sa atin yan. Hindi naman ganun kalayo no. Kapitbahay lang naman natin sila. Pero malayo yan mga tol sa atin. Hindi nila tayo sakop, hindi rin nila tayo probinsya at hindi rin nila tayo pag-aari. Pero tignan nyo, lahat ng mga kilos at galaw natin para palakasin yung ating sandatahang lakas, inaalmahan nila, di ba? Pinupunan nila mga tol. Kapag nakikipag-alyansa tayo sa Amerika, sa Japan, sa Australia, lahat ng mga kilos natin at galaw natin, inaalmahan nila na tila baka kung iintindihin nyo lang, parang ang mensahe nila, "Oy Pilipinas, ba't ka nagpapalakas? Anong karapatan mo para magpalakas? Oy Pilipinas, ba't ka nakikipagkaibigan sa Amerika? Anong karapatan mo para makipagkaibigan ka sa Amerika?" 'Di ba mga tol? Oh, bumisita rito yung general ng Amerika. Oh, anong pakialam nila doon, 'di ba? 'Yun ang tanong mga tol, anong pakialam ninyo doon, China, 'di ba? Anong pakialam ninyo kung nakikipag-alyansa kami sa ibang bansa? Ginagawa nyo rin naman 'yan. Nakikipag-alyansa kayo sa Russia, nakikipag-alyansa kayo sa North Korea, 'di ba? Anong anong pakialam ninyo? Kayo nga tinulungan niyo yung North Korea nung nagkaroon dati ng Korean War, 'di ba? Kasali kayo doon na mga umatras doon sa Battle of Yultong, napaatras kayo. Pero dito ang tanong mga tol, anong pakialam ninyo? O talagang kinakabahan lang kayo kasi alam ninyong malaking banta to sa inyong plano na sakupin ang buong South China Sea. 'Di ba? Laki ng takot nitong mga to no? Sa isang readout, si Jake Sullivan ng White House ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa destabilizing actions ng People's Republic of China laban sa mga legal na operasyong maritime ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Diba? Yun yung tamang pinupuna mga tol Kasi merong batas na umiiral na, 'di ba? At nagpawalang bisa dito sa claim ng China sa West Philippine Sea. Kasi nga kine-claim ng China mga tol almost entire South China Sea mga tol. Porket kasi South China Sea ang tawag nila doon, akala nila ano na talaga nila yun, dagat na nila yun no? Almost entire ng South China Sea mga tol kine-claim nila. At yun na nga, napawalang bisa na yun ng isang batas, korte mga tol, arbitral ruling, napawalang bisa na yun at na-reject nila, hindi nila kinikilala. At bukod doon mga tol, 1982 UNCLOS which is nakapirma sila. Yun ang weird mga tol, nakapirma sila pero mismong pirma nila hindi nila ino-honor. 'Di ba? 1982 UNCLOS, ang sinasabing 200 nautical miles is bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Puna sila ng puna na pumupunta rito Amerika, pumupunta rito ang mga general ng Amerika at nakikipagkaroon ng alyansa sa Pilipinas. Samantalang yung mga barko nila nandirito lahat sa loob ng eksklusibong teritoryo natin. Nandirito lahat sa natin, soberanya natin. At ito pa yung pinakabago nilang ginawa mga tol, yung nananahimik na Teresa Magbanwa na nakaangkla doon sa Escoda Shoal, 3 ulit nilang pinagpabangga. At pagkatapos nilang banggain, alam nyo, weird. O sinabi nila sila daw ang binangga intentionally. Mga bugok talaga no?
habang muling pinagtibay nito ang pangako ng Amerika na ipagtatanggol ang kaalyado nito sa Indo-Pacific. Pero Parang alam nyo mga tol, parang gusto ko na nga rin talagang makita kung paano nila yung sinasabi nilang ipagtatanggol ang Pilipinas mga tol. 'Di ba nakakagigil, parang ang sarap makitang kinukutusan nila yung China no? Dahil sa sobrang kabastusan ng China ang pinagagagawa rito sa atin binalaan naman ni Wang Yi ang Amerika laban sa paggamit ng mga bilateral treaty bilang dahilan para sirain umano ang soberanya at teritorial na integridad daw ng China. Nako. Sinabi ni Wang na hindi daw dapat suportahan ng Amerika o kumbinsihin ang mga paglabag ng Pilipinas sa South China Sea. Paano nyo masasabing paglabag kung kayo lumalabag sa batas? Bakit sinasabi nyo ba, tinitindigan nyo ba na kayo ang batas ng mundo, kayo batas ng dagat? So parang sinasabi na rin nila mga tol, hindi nag-e-exist ang UNCLOS. Hindi nag-e-exist ang arbitral ruling, ang Court of Arbitration. 'Di ba? Parang yun na yung sinasabi nila, hindi nag-e-exist ang international law. Kasi yung tatlong binanggit ko mga tol, nilalabag nila yun 'Di ba? So wag daw suportahan ng Pilipinas sa paulit-ulit na paglabag. Paglabag ng alin? Pwede ba kayong maglatag ng batas na nilabag ng Pilipinas tulad ng UNCLOS, international law at saka ng tawag dito ng Court of Arbitration, 'di ba? O kayo ang lumalabag? Kasi yung sinasabi nilang paglabag ng Pilipinas sa batas lang nila yun Kasi nga ang batas nila mga tol, gumawa ng ang imbentong claim tulad ng 9 dash line nila, inimbento lang nila yun at gusto nila panigan sila ng mundo. Ito si Wang Yi nagpapatawa rin no? No? Ang pulong ni Sullivan at Wang Yi ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na mapanatili ang komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Pinuna rin ng China ang pagbisita ni Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo matapos itong makipagpulong kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner para sa ilang pakikipag-ugnayan sa Mutual Defense Board Security Engagements Board meeting. Sa 'Di ba? Anong pakialam nila doon? 'Di ba? Anong pakialam nila doon? Parang ang gusto ata nila talaga sakupin na tayo ng buo no? sideline ng Indo-Pacific Command Military Law and Operation Conference sa Maynila, sinabi ni Paparo na bukas ang Amerika na i-escort ang mga barko ng Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Pero gayon pa man, ibinaba ni Browner ang ideya na sinasabing ang mga puwersang maritime ng Pilipinas ay mayroon pa rin umanong mga opsyon o pangkontrahin ang panliligalig ng China. Abay okay na sana kaso biglang humirit pa si Chief. Ayon kay Wang Yi, Okay na sana kaso biglang humirit pa si Chief. Okay naman talaga mga tol kasi baka mapahinto na nga natin yung pangbubulas ng China kung nandiyan ng Amerika. Pero alam niyo yun, parang nakakapit na lang tayo sa kanila nun. Mananatiling parang lumpo na tayo. Alam mo yun, parang inutil na tayo mga tol na hindi na natin kaya pag wala diyang Amerika. Kumbaga, nangangamba na yung mga Pilipino kapag umalis ang Amerika dyan mga tol. Yun na yung magiging kalalabasan nun. Diba? Wala na tayong tiwala sa ating kasundaluhan. Ang tiwala na natin nasa Amerika na. Yun yung mahirap na mangyari sa mga Pilipino. Kasi yung AFP natin mga tol, which is na dapat natin pagbigyan ng tiwala natin na kaya tayong ipagtanggol, is mawawala na yon. Diba? Kapag hindi ipinakita ng AFP na kaya nilang ipagtanggol tayo at aasa na lang tayo sa puwersa ng Amerika, wala na, wag na tayo mag-AFP. Pag ano na lang, magpasakop na lang tayo sa Amerika. Maging ano na nila tayo. Tawag dito, katulad ng Hawaii, parang ganon, magiging magiging estado na nila tayo mga tol. Ganon na lang ang mangyayari nun. Magiging ganon na yung tingin ng mga tao pag ganon ang ginawa ng AFP natin. Pinupukaw lamang umano ng Amerika ang Pilipinas upang mas lalong gumawa pa ng mga paglabag at provokasyon ang Pilipinas. Kinukonsinti umano ng Amerika ang mga aksyon ng Pilipinas na nagpapahina daw sa soberanya at teritorial na integridad ng China. So parang sinasabi talaga ng China, ang Pilipinas, walang soberanya yan. Pilipinas, wala kayong soberanya. O ikaw, mako-comment mo sa baba. Anong mako-comment mo? No? Ikaw pa papayag na ang Pilipinas walang soberanya? Wala tayong sovereignty claim, wala tayong sovereignty rights dito sa dagat na to, sa West Philippine Sea. Kasi dito sa sinasabi ng China mga tol lumalabas, oy Pilipinas, wala kayong karagatan, wala kayong West Philippine Sea, hindi nag-e-exist 'yan.
Sa China yan, hindi sa inyo yan. Ganun ang lumalabas nun mga tol. 'Di ba? At 'pag pumayag tayo diyan, payag naman pala Pilipinas, Kunin na rin natin yung kabilang bahagi nila, 'di ba? Yung Benham Rice, kunin na rin natin yun, East Philippine Sea. Total, hindi naman papalag yang mga yan, takot yang mga yan, kunin na rin natin. Tas ganyan, diyan na yung mga barko nila, 'di ba? Wala na mga tol. 'Pag binigay pa natin yun, kunin na natin yung buong bansang Pilipinas, wala naman yang mga yan. Unti-unti mga tol, ganun na mangyayari. Samantala, nais ng Pilipinas na makakuha ng sariling US-made Typhoon Mid-Range Capability Missile System ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Yeah. Sinabi ni Browner na ang planong ito ay bahagi ng progreso ng AFP habang inililipat ng bansa ang pagtuon nito sa panlabas na depensa. Sinabi ni Browner na nagsisimula ng sumailalim ang mga militar ng Pilipinas sa pagsasanay para sa operasyon ng MRC upang marunong na agad ang mga sundalong Pilipino sakaling magdesisyon na ang bansa na bumili ng naturang missile system. Isa itong unit ng ground-based missile system na may kakayahang magpuputok ng Tomahawk missiles at SM-6 missiles. Sa kasalukuyan, Ito yung mid-range missile na kinakatakutan ng China na gusto na nilang alisin natin. Paano pag nakabili tayo ng ganyan? Baka pati yun tutulan nila. kakayahang magpuputok ng Tomahawk missiles at SM-6 missiles. Sa kasalukuyan, ang arsenal ng Pilipinas ay mayroon ng medium-range na supersonic cross missiles na tinatawag na BrahMos na maaaring ilunsad mula sa submarine, barko, eroplano o land platform at ito ay dumating sa bansa noon pang Abril. One of the objectives of the AFP Transformation Roadmap is for us to transform the AFP in its current state to a world-class armed forces. And of course, with that comes along the capability advancement that we want to achieve. Part of that advancement is trying to get in the latest weapon systems that are out there, enough for us to develop a deterrent effect. So one of the modern weapons are, of course, the missile systems. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. We are wanting to get more of the latest weapon systems. That includes the mid-range capability. So as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already, even if we don't have them in our inventory. So the objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. That is why we are very thankful that the United States comes to the Philippines every year during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have, so that they could also expose the Philippine forces on the use of these modern weapons. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balita at mga videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng iyong komentaryo at opinion sa ibaba mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.